Bilang babae o lalaki, wala tayong hinangad kundi ang mahalin din ng taong minamahal natin. Lahat nga ay kaya nating isakripisyo kahit na ang pride o dignidad natin. Si Amelia isang babaeng punong-puno ng pagmamahal sa kanyang asawa. Subalit, hindi lingid sa kanya na ang puso ng lalaki hindi siya ang tinitibok kung hindi ang kakambal niyang si Amanda. Naikasal lamang siya kay Zeus Martin Montesilio dahil nagpanggap siyang si Amanda. Nanang mga panahon na yun, si Amanda ay napilitan lang magpakasal kay Zeus dahil na rin sa galit niya noon sa ngayon ay asawa na niyang si Damon Lucif Halgon. Sa mga hindi pa po nakapakinig pa, ang unang yugto po ay may pamagat na Revenge of the Heartless Billionaire. Istorya po ito ni Amanda at Damon at dyan di po nagsimula ang kwento ni Amelia at Zeus at kung paano sila naging mag-asawa. Ngayon, tunghayan po natin ang kwentong pag-ibig ni Amelia at Zeus at kung paanong buhay ang kakaharapin ni Amelia sa asawa niya na walang nararamdamang pagmamahal sa kanya kung hindi galit at puot. Tissue is a must dahil paiiyakin kayo ng ating kwento. Zeus and Amelia Story. Amelia's POV. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig na tumutunog ang aking cellphone. Medyo nakaramdam pa ako ng pagkairita dahil naantala nitong tulog ko, lalo pat wala akong maayos na tulog kagabi dahil masama pa ang aking pakiramdam. Ouch! Napadaing ako habang sapo ang sintido kong kumikirot. Dahan-dahan akong kumilos para abutin ang cellphone kung walang tigil sa kakaring. Napabuga ako ng hangin nang makitang tumatatak sa screen ng pangalan ng kakambal kong si Amanda. Huminga muna ako ng malalim bago ito sinagot. Hi, good morning. Marahang turan ko. Pilit inaayos ang katamlayan sa sarili. Thanks God at sinagot mo din, Amelia. Can you give me your address so Mom and I can visit you? Mabilis ang tura nito na agaran kong kinakaba. Imbis na matuwa na bibisitahin ako ng pamilya ko, ay nakaramdam pa ako ng pagkabahala. Oo, pagkabahala. Sapagkat ayaw kong makita nila kung anong totoong sitwasyon ko dito. Matapos kasing mairaos ang kasal ni na Amanda at Damon, months ago ay hindi na ako muling nagpakita pa sa kanila. Amelia, are you still there? Muling tanong ni Amanda nang hindi agad ako nakasagot. Sis, pasensya na kayo ni Mami kasi may inaasikaso pa akong mahalagang bagay ngayon. But don't worry, ako na lang ang bibisita sa inyo sa penthouse. Tuwid na pagdadahilan ko na may katotohanan din naman. Bibisita ako pero hindi pa sa ngayon. Visiting them is way better kaysa silang bumisita sa akin dito. Rinig ko pang pinakawalang buntong hininga ni Amanda bago ito nagsalita. Okay, sige. We will expect you this week, okay? Anito kaya wala sa sarili na pangiti ako na mapait. Yeah, I will. Tipid na sagot ko lang para hindi na siya mag-usisa pa. I am a liar for saying yes dahil alam ko namang hindi ko rin matutupad yon. Just in case na may problema ka, please just tell us. Nandito lang kami ni Mama, handang makinig sa'yo. Mag-iingat ka. Concern na paalala nito kaya hindi ko na napigilan ang paglandas ng maliliit na butil sa aking mga mata. Salamat Amanda, ikamusta mo na lang ako kay Mami. Just tell her that I am doing fine here, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Madamdaming turan ko bago naputol ang tawag. I lied again and again. Pagkatapos ng tawag ay agad kong tiningnan ang sarili sa harapan ng salamin. Pagak akong natawa dahil sa sakit na nararamdaman habang pinapasadahan ang tingin ng sarili. Bruises on my body are very visible dahil na rin sa maputi kong balat. May sugat din ako sa gilid ng aking labi dahil sa sampal na natamo ko kay Zeus kagabi. At matapos niya akong saktan, umalis na naman siya ng bahay at uuwi lang kung kailan niya gusto. At kapag nakainom siya, magwawala siya at mananakit ng paulit-ulit na dahilan. At yun ay dahil sa hindi ko pagpayag na makipaghiwalay. Ito ba? Ito bang mukhang ihaharap ko kina Mami at Amanda? Hindi ko nga magawang lumabas ng bahay dahil ayaw ko makita ko ng ibang tao at kaawaan. Tuluyan na ako napahikbi sa tuwing naiisip ko kung ano itong katangahang pinagagawa ko sa sarili ko. Hindi ko nakilalang sarili ko. This is not me. This is not the life I am dreaming. Pero hindi ko magawang kumalas dahil pakaramdam ko mas ikakalumog ko kung papayag ako sa kagustuhan ni Zeus na makipaghiwalay. I cannot live and go on with my life without him. Zeus is my world and my life now. That's why I choose to stay kahit pa nasaktan niya ako ng paulit-ulit.
Sadyang ganito lang siguro ako katanga sa pag-ibig at hindi ko na kayang bumitaw. Mas pipiliin ko magdusa basta makasama ko lang siya. Itong pinili kong mundo kaya paninindigan ko. Kung kulang pang 4 na taon para maiparamdam ko sa kanya that I also deserve to be loved. Handa ko maghintay at magdusa kahit gaano pa ito katagal. Anak, sigurado ka na ba sa gagawin mong ito? Muling tanong ni Mommy nang maihatid nila ako sa airport. May tunog ito ng pag-alala kaya marahan ko tong tinanguan at nginitian. Oo naman, Mommy. Buong loob na sagot ko. Desidido na ako. My decision is final. I am living my life here in Los Angeles para sumunod kay Zeus sa Pilipinas. Tinapik ako ni Amanda sa balikat. Mag-iingat ka. I wish you all the happiness. Puno ng sinseridad na turan niya. Mabuti na lang she gave me Zeus address dahil wala akong ibang mapagtanungan at paniguradong hindi rin naman sasabihin sa akin ni Zeus ang lokasyon niya. Thanks, Amanda. Thanks, Mom. Don't worry about me, guys. Wala akong hindi makakaya. Ako pa ba? I wink to give them assurance na magiging okay ako. They hug me so I hug them back. Kumaway pa ako at ngumiti bago ko tuluyang humakbang papasok ng airport. Alam ko hindi magiging madali ang buhay na susuungin ko doon, knowing kung gaano namuhi sa akin na lalaking mahal ko. Ngunit hindi naman pwedeng, basta na lang ako sumuko, lalo pat ginawa kong lahat, may ikasal lang sa kanya. I am so head over heels in love with Zeus. I love that nothing compares. At alam ko sa kanya lang ako tuluyang sasay at magiging kompleto, kaya susuungin ko kahit butas ng karayom. Mahalin niya lang ako pabalik. Kahit nasa loob na ng eroplano ay wala akong ibang iniisip ko hindi si Zeus. Kung anong kailangan kong gawin, kung paano ko siya susuyuin pagkarating upang mapatawad niya ako at mapalapit ang loob niya sa akin. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang biyahe at nagising nang makalapag kami sa airport ng Manila. Wala na akong inaksayang oras pagkababa. Agad din akong pumara ng taxi at nagpahatid sa binigay na address ni Amanda. Nasa Bulacan pa ito kaya medyo malayo pa. She even told me na doon daw siya nagstay noong niligtas siya ni Zeus kaya nasisiguro niyang umuwi si Zeus doon. Kahit pa man may kondo ito sa Manila, kung saan nandoon din ang mga negosyo nito. Nakaramdam na agad ako ng pagkasabik, parang kailan pa nga lang sila umuwi ni Manang Teofila pero namiss ko na agad siya na sobra. For sure, susungitan na naman ako noon. Pero hindi ko na yun inisip dahil mas namutawi ang galak na nararamdaman ko ngayon. Ang mas mahalaga ay ang makasama ko siya. At matapos ang ilang oras na biyahe ay huminto ang taxi sa tapat ng isang malaki ngunit may kalumaang bahay na sa tingin ko'y ancestral house. Mukhang nandito na po tayo sa address na tinutukoy niyo, ma'am. Ani ng driver habang pinukumpara nitong nakapaskil na house and lot number sa may gate at sa app na nagsisilbi nitong gabay at direksyon sa biyahe. Thanks, Manong. Here. Ani ko sabay lad ng 3,000 bilang pamasahe. Naku, ma'am, sobra na po ito. Nagalangan pa siyang tanggapin ito kaya pinilit ko to sa kanya. Take it, Manong. Pasasalamat na rin for giving me a safe trip. Ani ko't niluklok ang pera sa kamay niya bago bumaba bitbit ang maliit na malatang dala ko. He smiled widely at muling nagpasalamat bago nito pinaandar ang sasakyan paalis. Nang mapag-isa ay huminga ako ng malalim bago naisipang mag-doorbell. Hindi nawawalang kaba ko ngunit mas nagagalak naman ako kahit pa man alam kong mag-aalburuto sa galit si Zeus kapag nakita ako. Ngunit bago ko pa man pindutin ang doorbell ay halos mapatalon ako sa gulat nang bigla na lamang itong bumukas. Amanda? Bakas din ng gulat sa boses at mukha ni Manang Teofila habang nakatingin sa akin na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hi, Manang. Amelia po. Nakangiting tugon ko tinas pang isang kamay para kawayan siya. Napakurap naman si Manang sabay tapik ng noo niya. Ay, oo nga pala. Teka, anong ginagawa mo dito? Halika, pasok ka. Ani Manang at nilakayan nitong awang ng gate para papasukin ako. Agad naman akong kumilos, namangha ako sa buong paligid ng tuluyang makapasok. Sinalubong agad ako ng maraming halaman at malamig na kapaligiran. Ang lamig at presko sa pakiramdam, nakakapanibago dahil ni minsan hindi ko pa naranasan tumira sa isang probinsya dahil laking syudad ako. Alam ba ni Senyorito na pupunta ka dito? Biglang tanong ni Manang kaya napahinto ako sa pagpapantasya sa paligid para lingunin siya. Umiling ako. Kailangan pa ba, Manang? Asawa niya naman ako kaya siguro naman ay may karapatan akong puntahan siya, right? Buong loob na sabit ko na ikinaawang ni Manang.
para bang hindi ito sang-ayon sa sinabi ko. Kayo na lang sigurong mag-usap ni Senyorito. Nasa Maynila siya ngayon. Baka sa susunod na araw pang uwi niya dito. Tuwid na salaysay ni Manang at giniya ako papasok ng bahay. Dismayado akong napaupo sa couch. Gusto ko nang makita si Zeus. Pwede ko bang mahingi ang kompletong address niya sa Manila, Manang? Seryosong tanong ko. Funny isn't it? Ako tong asawa ngunit hindi ko man lang alam ang tirahan niya. Hindi agad sumagot si Manang. Tumabi muna to sa akin ng upo bago seryosong nagsalita. Amelia, iha, alam mo namang hindi lingid sa kaalaman kung totoong status niyo ni Senyorito. Kaya sana, wag mo mamasamain kung ayaw kong pumunta ka doon. Hanggang ngayon, bukang bibig pa rin niya ang pagkamuhi sa'yo kaya baka kung anong gawin niya. Pagtatapat ni Manang sa malungkot na tinig. Mapait akong ngumiti habang pinipigilan ang emosyong wag magpaapekto. Alam ko na naman kaya parang na-immune na ako. Naintindihan ko, Manang. Kaya po ako nandito para gumawa ng paraan para patawarin ni Zeus. Sana naman bigyan niya ako ng pagkakataon. Seryosong turan ko. Sa ngayon, may hirap at komplikado pang sitwasyon niyo. Kaya mukhang malabo pa yung hinihiling mo. Simulat sa pool, nasa tabi na ako ng Senyorito. Kaya kabisado ko ng ugali niya. Napakabait niya ngunit delikado naman kung magalit. Nag-aalalang salaysay ni Manang kaya hindi agad ako nakasagot. Kahit siguro marinig ko lahat ng negatibo kay Zeus ay hindi pa rin magbabagong desisyon ko. Masyado ko siyang mahal para magpadala sa takot at pagkabahala. Handang-handa na akong saluhin ang galit niya. Maging maayos lang kami. Hindi mo naman siguro ako pagtatabuyan, Manang, hindi po ba? Biro ko kay Manang Teofila na ikinailing niya lang. Oo naman, ngayon nandito ka na. Hindi naman kita pwedeng pabayaan na lang. Bueno, halika't sasamahan kita sa bakanting kwarto at nang mailagay mo yung mga gamit mo. Usal ni Manang, kaya tumayo na rin ako't sumunod sa kanya. Hindi ko mapigilang mamangha habang nililibot ang aking mga mata sa kabuuan ng bahay. This ancestral house is huge. Gawa ito sa marmol kaya matibay pa rin. May kalumaan na mga gamit ngunit makikinis at makintab pa rin. Halatang alagang-alagang mga ito. Para akong bumalik sa sinaunang panahon, ngunit nakatira sa isang maharlikang pamilya. Dito ang magiging kwarto mo. Araw-araw ko tong nililinisan kaya mas magiging komportable ka dito. Ani ni Manang kaya tumango ako sabay lapag ng aking mga gamit sa ibabaw ng kama. Maraming salamat, Manang. Buong pusong sambit ko na ikinangiti lang ni Manang. Maiwan na muna kita't nang maihanda ko ng kakainin nating hapunan. Paalam ni Manang kaya nang maiwan ako mag-isa, ay agad ko ring inayos sa mga gamit ko. May bakanting cabinet naman dito kaya nilagyan ko na lang ito ng mga damit ko. Kailangan ko ng sanay ng sarili dito dahil dito na ako titira and I'm sure about it. Kailangan kong ipakita at iparamdam kay Zeus ang pagiging mabuting asawa ko. Saktong patapos na ako sa pag-aayos nang muling bumalik si Manang Teofila. Diyos mio, Amelia! Biglang dumating sa Senyorito. Natatarantang sabit ito habang ako'y biglang lumawak ang ngiti sa mga labi. Talaga, Manang? Mas mabuti po. Nang-miss ko na yung asawa ko. Masaya't nagagalak na turan ko. Natapik na lamang ni Manang Teofila ang noo niya. Hindi pa rin nawawalang pagkabahala sa kanyang mukha. At hindi pa man siya nakapagsalita ay mabilis ako lumabas ng kwarto para salubungin ang lalaking mahal ko. Ni hindi ko na inisip ang magiging reaksyon niya. Manang pake. Hindi natapos ni Zeus ang kanyang sasabihin nang makita niya ako naglalakad papalapit sa kanya para salubungin siya. Ang kalmado niyang anyo'y bigla na lamang napalitan ng galit at pagtataka. What the heck are you doing here? Biglang sigaw niya sa nanggagalaiting boses. Ngumiti ako ng pilit. Kahit nakakaramdaman ako ng kabay pinanitili ko matatag ang sarili. Surprise! Tanging nasabi ko lang kaya mas lalong dumilim ang anyo niya. Surprise your ass? Leche! Kahit kailan, baliw ka talaga! Kuyom ang kamaong sabi niya habang hindi inaalis ang nalalapang mga mata sa akin. Ngunit hindi ako nagpatinag at patuloy pa rin siyang iningitian. Sadyang lumalakas ang loob ko dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Talo ako kung magpapadala ako sa galit niya. Agad na pumagitna sa amin si Manang Teofila na makalabas ito galing sa kwarto. Para bang gusto nitong awatin si Zeus sa nag-aapoy nitong galit. Manang, bakit mo pinapasok ang babaeng yan without my permission? Galit na tanong niya kay Manang Teofila na mas lalong kinakabahan ng matanda kaya hindi ito agad nakasagot. Why not? After all, I'm still your wife, Zeus.
May karapatan naman siguro kung puntahan ka dito, hindi ba? Buong loob na sambit ko na mas lalong kinangit-ngit niya sa galit. At hindi ko na napaghandaan ang biglang paglapit niya sa akin at basta na lamang nitong hinawakan ng braso ko ng sobrang higpit. Dinaanan niya lang ang kinakabahang si Manang Teofila na mukhang wala ring magagawa para pigilan ang galit ni Zeus. Nasasaktan ako ngunit pinipigilan kong wag mapadaing. I want to show him that I am strong at hindi basta natitinag sa banta niya. Sobrang kapal ng pagmumukha mo for claiming yourself as my wife. Where in fact, nilinlang mo lang naman kaming lahat. At itaga mo dyan sa bobo mo utak na kahit kailan wala kang magiging papel sa buhay ko. Asik dito sa akin pagmumukha. At hindi na ako nakaimik ng kaladkarin ako nito palabas ng bahay niya. Senyorito! Awat ni Manang Teofila na ngayon umiiyak na habang pinipigilan ng kamay ni Zeus. Ngunit sa sobrang lakas ni Zeus ay wala ring nagawa si Manang. Pabalibag ako nitong binitawan kaya napalakas ang pagbagsak na nanginginig kong katawan. Nanginginig at namimilipit ako sa sakit ngunit hindi ko magawang umiyak. Wala nang isang luha ang tumulo sa aking mga mata. Diyos ko po! Natataranta na may kasamang pag-iyak na sambit ni Manang Teofila habang tinutulungan ako makatayo. Manang, get inside! Hayaan mong babaeng yan! Bulyaw ni Zeus, nakitang kaguluhan sa mukha ni Manang Teofila. Kung susunod ba sa amo niya o kung tutulungan ako. Manang, I said get inside! Galit na si Zeus kaya pinaalis ko na rin si Manang Teofila. Go on Manang, I'm fine. Ani ko kaya humagulhol na pumasok ang matanda. Gusto mo talang ipagsiksikan ang sarili mo sa akin? Pues magdusa ka! Sigaw ni Zeus bago sinaradong pintuan ng ubod lakas. Pagkakakon natawa habang marahan tumatayo. Shit, unang gabi pa ito Amelia. Kaya hindi ka pwedeng sumuko, kaya mo to, kakayanin mo. Malakas na payo ko sa sarili kasabay ng paglaglag ng mga butil sa aking mga mata. Umupo ako sa may bench na nasa balcony habang yakap-yakap ang sarili. Nakakaramdam na ako ng lamig sa katawan ngunit wala akong ibang magagawa kung hindi ang magtiis. Natawa ako ng mapait. Kung ibang tao lang sigurong gumawa nito sa akin, tsak nalalaban ako't magwawala. Kailan nga ba ako nagpapatalo? Sadyang ngayon lang kasi teritoryo ito ng lalaking mahal ko. Kaya magtitimpi ako hanggat kaya ko. This love changed me a lot. Hindi ko alam kung bakit nakakaya ko magpigil basta pagdating kay Zeus. Amelia, gamitin mo to. Napalingon ako sa may pintuan, mabilis ang inabot ni Manang ang unan at kumot kaya agad ko itong kinuha. Ikukuha lang kita ng pagkain, sambit ni Manang at sinarado tong muli na tila ba nagmamadali. Siguradong humahanap lang ito ng pagkakataon para hindi makita ni Zeus. Muli ako umupot inayos ang unan at kumot sa upuan. Mabuti na lang at tinutulungan ako ni Manang Teofila. Kung wala ito, baka namuluktot ako sa lamig. Maya-maya lang ay marahan na namang bumukas ang pintuan at ngay pagkain na tubig naman ang inabot sa akin ni Manang. Salamat dito Manang, sambit ko tipid lang siyang ngumiti. Pasensya ka na at hindi kita mapapapasok sa loob. Hayaan mo't susubukan kong pakiusapan sa senyorito. Anito saka ako naman ngayon ang pumigil sa kanya. I will be fine here Manang. Huwag mo na munang kulitin si Zeus at baka ikaw mabugahan ng apoy noon. Salamat ulit dito. Tugon ko bago niya dahan-dahang sinara muli ang pintuan. Umupo ako at sumubo ng pagkain. Nakakaramdam na rin ako ng gutom dahil hindi man lang ako nakakain maski snacks kanina. Sarkastiko ako natawa dahil sa kalagayan ko ngayon. Para akong taong kalsada na namamalimos ng pagkain at nakikisilong pa sa isang bahay. Mabuti na lang maganda pa rin ako at maayos ang suot na damit. Kung hindi mapagkakamalan akong ganun ng mga taong makakita sa akin ngayon dito. Mabilisan lang akong kumain. Nagsimula na rin pumatak ang ulan kaya mas lalong lumalabig ang paligid. Nang matapos ay umupo na lang muna ako habang tinatakpan ng kumot ang katawan. Nagpapalingalinga pa ako sa paligid. Kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag dahil maliwanag dito at mataas ang bakod sa buong paligid. Kaya safe ako matutulog. Gusto ko sanang manood ng videos online para matanggal ang pagkabagot ko kaso bigla ko naalalang naiiwan ko palang cellphone ko sa loob. Oh shit! Natapi ko na lang ang noo ko. Gustuhin ko mang kumatok ay pinigilan ko na lang sarili ko dahil natsak nasasabong na naman sa galit si Zeus at baka mas malala pang gawin sa akin. Nagpakawala ko ng isang malalim na buntong hininga. Manang Teofila was right. Masyado pang imposible ang nais ko na magkaayos kami ng asawa ko. Masyado pang presko sa kanyang lahat and I know it takes time. Malabo man sa ngayon pero umaasa ko na sana balang araw
Ma-appreciate naman ako ni Zeus at bigyan ng halaga at respeto. Kahit hindi na bilang asawa, kahit bilang babae na lang. Napakarami kong iniisip habang pinapakiramdaman ang bawat patak ng ulan. Buong buhay ko, ngayon pa lang ako matutulog sa labas ng bahay. I can even book a luxurious hotel before at magstay doon ng ilang araw. My sugar daddies can support a lavish life for me. But that was before. Magmula na makilala ko si Zeus at sobrang pagtibok ng puso ko sa kanya, all I want is him. Live with him and be with him. Aamin ko ambisyosa at gold digger ako noon. Pero ni minsan hindi ako naghabol sa pera niya. Kahit simple at payak na buhay ay ayos lang sa akin basta kasama ko siya. Sadyang bonus na lang talagang pagiging mayaman niya. I changed my principles dahil mahal na mahal ko talaga siya. Yung sobrang pagmamahal na nakakabaliw. Yung handa kang ibigay sa kanya lahat kahit wala nang matira sa akin. I sighed at bahagyang natawa sa sarili. I never imagined na darating ako sa ganitong punto ng buhay ko. Ito na marahil ang tinatawag nilang karma. Ang panahon kung kailan hindi ka papaboran ng tadhana kahit na anong gawin mo. And I believe it cause this is happening to me now and I need to be strong to face it. Hanggang sa kalaunay, humiga na lang din ako't nakatulugan ng lalim ng pag-iisip. Madaling araw na nang maalimpungatan ako dahil sa tunog ng pagbukas ng gate. Marahan akong bumangon habang kinukusot ang mga mata. Tiningnan kong oras sa suot ng wristwatch. Nasa 4:00 pa lang na madaling araw. Napansin ko si Zeus na pasakay ng kanyang sasakyan kaya wala sa sariling tumakbo ko patungo sa direksyon niya. Good morning. Aalis ka? Saan? Nagtataka ngunit mahinahong tanong ko. Masyado pang maaga para bumiyahe. Bahagya siyang napahinto tiningnan ako ng masama kasabay ng pag-angat ng isang sulok ng kanyang labi. Saan? Sa lugar na walang asungot kagaya mo. Umiikting ang panganturan niya. Pero dahil nga malakas ang loob ko ay hindi ko na inisip ang masakit niyang sinabi. Zeus, please, mag-usap tayo. Let's talk about us. Ayusin natin to. Buong loob na pakiusap ko na sarkastiko niyang kinangisi. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukat. Napakalakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan. Pagkatapos ng panggagago mo sa akin, sa amin ni Amanda, asik niya habang kumuyom ang kamao. Zeus, mahal kita at handa ko ibigay sa iyong buong puso ko. Bagay hindi kayang ibigay ni Amanda sa iyo. Malakas sa sagot ko kaya mas lalo siyang nagngit-ngit sa galit. Isa kang hibang. Sino ka para diktahan ako sa desisyon ko sa buhay? Sino ka para manghimasok? Nagtatangis sa mga ngipin na sagot niya habang nakatitig sa akin na sobrang talim. Zeus, gumising ka na sa katotohanan. Hindi ka mahal ni Amanda. Dahil hanggang ngayon si Damon pa rin ang mahal niya. Why can you just let me love you as your wife? Wala naman kami pinagkaiba ng mukha ni Amanda. Buong loob na bulalas ko pero hindi niya ako pinatapos. Tangina? Oo, magkamukha kayo but you will never be like her. She's a saint while you're a crazy desperate witch. Kainin mo yung pagmamahal na sinasabi mo. Nakakadiri ka? Nasusuka ako sa'yo. Tagos hanggang butong pang-iinsulto niya bago pa dabog na pumasok sa kanyang sasakyan. Wala na akong nagawa nang mabilis niya itong paandarin paalis. Basta na lamang akong natuod sa kinatatayuan ko habang sinusundan ng tanawang sasakyan niya palayo. Ang sakit, puta. Akala ko sanay na ako pero matindi pa rin palang epekto nito sa buong pagkatao ko. Wala akong ibang pinapayo sa sarili ko kung hindi maging matatag at huwag nang magpa-apekto. Pero sadyang may mga salitang tagos hanggang kaibuturan. At hindi ko kayang magpakamanid, kagaya ng mga sinabi niya ngayon. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko para pigilan ang paglaglag na namumong mga butil sa mata. Amelia! Tawag sa akin ni Manang Teofila, kaya napalingon ako sa kanya. Kinukusot pa nitong mga matang halatang bagong gising. Nakaalis na ba si Senyorito? Tanong nito na makalapit kaya tumango na lang ako bilang sagot. Tinitigan ako ni Manang na parang may binabasa sa mukha ko bago siya nagsalita. May sinabi na naman ba siyang masakit sa'yo? Concern na tanong niya. Kaya mapait akong ngumiti. Hayaan mo na Manang, sanay na ako. Tipid na sagot ko lang. Pilit pinapatatag ang sarili. Mas maiging bigyan mo muna siya ng sapat na panahon. Kamusta nga palang pagtulog mo? Pasensya nga pala kagabi. Kahit anong pilit ko iayaw talaga na senyorito. Sambit ni Manang. Ayos lang Manang. Mas okay palang matulog dito dahil mas malamig pa nga yung sariwang hangin kaysa sa aircon. Pagbibiro ko ngunit hindi mo lang siya natawa, kaya inakay ko na lang siya papasok sa loob.
Siguro naman pwede na akong pumasok ngayon dahil wala na naman si Zeus. Manang, bihira lang ba umuwi si Zeus dito? Saan po ba banda sa Maynila siya nakalagi? Sunod-sunod na tanong ko habang tumutulong kay Manang sa kusina. Pag-uusyoso na rin para sa susunod na binabala kong gawin. Oo, at saka pasulput-sulput kagaya na lang kagabi. Akala ko nga sa susunod na araw pa yung uwi niya. Sagot ni Manang pero hindi pinansin ang pangalawang tanong ko. Mukhang wala ata talaga siyang balak na sabihin sa akin. Iniba ko na lang usapan namin hanggang sa natapos siya sa pagluluto. Pagkatapos namin kumain ng breakfast ay nagpaturo ako kay Manang ng mga gawaing bahay. Of course, kailangan kong gawin ito para ipakita kay Zeus na sincere ako sa pagiging mabuting asawa sa kanya. Kailangang matutunan ko ito lahat. Masyado kasi akong inispoil ng yumaong adoptive mother ko kaya wala akong masyadong alam sa gawaing bahay. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong ito? Mananatili ka ba rito? May tunog ng pag-aalala sa boses ni Manang, ngumiti ako at buong loob na tumango. Kung hindi ako magtitiis, Manang, hindi kami magkakaayos ng asawa ko. Hindi naman pwedeng wala akong gawin. Ani ko ni kinalungkot ng mukha nito na para bang isang imposibleng bagay ang sinasabi ko. Mahirap itong papasukin mo, Iha. Kilalang kilala ko sa senyorito. Mapagtanimin at kapag ayaw niyang isang bagay ay talagang ayaw niya. Napahinto ako sa sinabing ito ni Manang. Tila ba wala ng pag-asa? Manang naman, malay mo naman mauntog si Zeus at mabagong takbo ng isip. Dinaan ko na lang sa birong sagot ko dahil ayaw ko maging negatibo. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Wala na rin naging sagot si Manang at nag-focus na lang sa ginagawa niya. Nang matapos kami ay pumasok na ako sa kwarto para kunin ang cellphone ko. Wala na akong hinaksaya pang oras at tinawagan ng numero ng taong alam kong makakatulong sa akin. Damon, pwede ko bang malaman kung saan ang mga negosyong bar ni Zeus? At saka address ng kondo niya. Sinabi agad ito sa akin ng kailangan ko kaya abot hanggang tengang ngiti ko. Salamat, ani ko bago naputol ang tawag. Agad din ako naligot madali ang nagbihis. Luluwas ako ng Manila ngayon, susundan ko si Zeus at susuyuin na susuyuin hanggang sa bumigay siya. Kung hindi siya kayang panain ni Cupido, pues ako mismong maglalagay ng pana sa dibdib niya. Call me crazy and desperate but what can I do? I just love him so much more than myself. Aalis ka? Takang tanong ni Manang Teofila nang makita ko nakabihis. Tattered pants at black t-shirt lang naman ang suot ko na pinaresa ng sneakers. Ragged outfit lang kumbaga dahil sa mahabang biyahe. Oo Manang, may pupuntahan lang akong kakilala. Sagot ko para hindi na siya mag-usyoso pa. Totoo naman talaga na may pupuntahan ako. Ang hindi niya lang alam ay si Zeus ang tinutukoy kong kakilala. Saan naman? At saka, bakit may dala kang bag? Magtatagal ka ba dun? Sunod-sunod ang tanong pa ni Manang na bahagyang nakakunot ang noo na animoy naguguluhan. Basta Manang, saka ko na lang ikikwento sa'yo. Tanging naging sagot ko tuloy-tuloy na lumabas. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo habang nakasun para ihatid ako sa labas. Hay naku, naguguluhan ako sa iyong bata ka. Sinong kakilala ba kasi yan at saan? Pangungulit niya ulit pero tinawanan ko na lang siya. Basta po at saka babalik pa rin naman po ako dito Manang. Salamat po ulit sa tulong mo. Kampanting ani ko. Napailing na lamang siya sabay tapik ng kanyang noo. Nang may dumaang tricycle ay agad din akong pumara. Diyos me, yung bata ka. Mag-iingat ka. Tanging tugon na lang ni Manang bago ako tuluyang sumakay. Kuya, sa terminal po ng bus patungo Maynila. Sabi ko sa driver na makaalis na kami kaya tumango ito. Ilang oras pa magiging biyahe patungong Maynila at alam kong nakakapagod ito lalo pat magko-commute lang ako. Pero hindi ko na iniisipin. Wala ko ibang gustong mangyari kung hindi ang puntahan ng asawa ko sa mga address na sinabi sa akin ni Damon. Nang makarating sa terminal ay ramdam kong maraming mga matang nakatingin sa akin. Ani mo'y naging sentro bigla ko ng atraksyon. Naninibago siguro mga tao dito. Dahil napakaganda niyo po. Baka inaakala po nila artista kayo. Usal ng driver ng tricycle nang inabot ko sa kanyang bayad. Kahit sanay na akong tawaging maganda ay pinamulahan pa rin ako ng mukha. How I wish my husband can appreciate me too. Naku kuya, salamat. At dahil sa sinabi mong yan, keep the change. Kita ang saya sa mukha ng driver. I just wink at him while smiling widely. Bago naglakad sa upuan ng terminal, nakatingin pa rin sa akin ang mga tao dito at alam ko hindi lahat ay humahanga dahil may mga kababaihang nakataas ang kilay na halatang nanunuri. But I decided not to care. Kung siguro nagbihis lang ako ng maayos kagaya ng mga nakasanayan ko noon, baka lumuwang mga mata ng mga inggiterang to.
Kaso syempre, binabagay ko naman sa lugar ang outfit ko. Hi miss, bago ka ba dito? Ngayon lang kasi kita nakita. Biglang tanong sa akin ng katabi kong babae, kaya napatingin ako sa gawin niya. Nginitian niya pa ako ni she looks friendly. Kaya tumango ako bilang sagot. Sinong kamag-anak bang pinuntahan mo dito? Muling tanong niya pa. Mukhang madaldal ang isang ito. Pero para pantanggal bagot na rin hanggat wala pang bus ay sumagot na lang rin ako. Si Zeus, tipid na sagot ko na ikinakunot ng noo niya. Zeus? Aniya na mukhang hindi pamilyar ang pangalan nito sa kanya. Zeus Montecillo III. Buong sabit ko sa pangalan ni Zeus kaya bigla siyang napaawang sa gulat. You mean, si Senyorito Jaguar? Yung sobrang gwapong mayaman? Gulat na tanong niya. Gusto ko na lang matawa sa reaksyon ng babaeng to. Yes, he's my husband. At mas lalong nalaki ang mga mata niya sa gulat sa walang paligoy-ligoy kong sagot. Wow! Asawa ka ni Senyorito Jaguar Montecillo? Hindi makapaniwalang tura ng babae. Nalakasan pa nitong boses kaya mas lalo kaming pinagtitinginan ng mga tao. Buti na lang at dumating na ang bus pa Maynila kaya tumayo na rin ako para sumakay. Pansin kong ganun din ang babaeng nakasunod lang sa akin na mukhang hindi pa tapos sa pag-uusyoso. Nag-asawa na palang gwapong senyorito. Kailan pa? Bakit walang nakakaalam na taga dito sikat na sikat yun? Hindi makapaniwalang sambit nito kahit na nakapila na sa may likuran ko. At dahil sa lakas ng boses niya ay pansin kong nagbubulong-bulungan ng ilang mga tao sa paligid. Well, mas maigi na rin siguro to para malaman ng lahat na may nagmamay-ari na kay Zeus at walang iba yun kung hindi ako. Hindi ko na siya sinagot dahil abala ko sa paghahanap ng mauupuan nang makasakay na kami ng bus. Mrs. Maganda, dun tayo sa likuran. May bakante. Ani ng maligalig na babae na talagang tinawag pa ako Mrs. Maganda. Nagpatiuna na to. At dahil wala rin naman akong mahanap ng mauupuan kaya wala akong choice kundi ang sumunod at tumabi sa kanya. Siya nga pala, ako nga pala si Lorna. Ano pala pangalan mo? Pagpapakilala nito sabay lahad ng kanyang kamay. I didn't accept it pero sumagot na lang ako sa pag-aakalang mananahimik na siya. Amelia, tipid na sagot ko na lang. Kinuha niya naman ang kamay sabay kamot sa kanyang ulo na parang nahihiya. Pasensya ka na kung ang daldal ko. Hindi lang talaga ako makapaniwala eh. I mean, sobrang ganda mo naman kaya hindi may pagkakailang na humaling sa yung sikat na senyorito. Pero wala kasing nakakaalam na nag-asawa na pala siya. Hindi man lang napabalita dito kaya nakakagulat. Mahabang salaysay pa niya. We married in Los Angeles. Instead na manahimikin na pasagot na lang ako sa kanya. Nagsimula na rin kasing umandar ang bus and I guess kahit na makulit at madaldal itong si Lorna ay makakatulong ito para hindi ako antukin sa biyahe. Ang dami pa niyang sinabi at halos lahat papuri tungkol kay Zeus. Na kesyo nagkakandara pa raw lahat ng kababaihan sa lugar nila. Kaso mailap daw ang asawa ko't laging nasa Maynila kaya walang nagkakalakas loob na magpapansin. Well, nakakatulong din pala itong kadaldalan ni Lorna dahil kahit papano'y nagkakaroon ako ng dagdag na kaalaman tungkol sa asawa ko. Hanggang sa natagpuan ko na lang sariling nakikipagkwentuhan sa babaeng ito. And it's my first time talking to stranger. She's talkative yet she's not annoying lalo pat sinasamahan niya rin ng biro. Sa totoo lang, wala akong matatawag na best or close friend dahil nahirapan ako magtiwala. Na-backstab na ako before dahil nga sa pagkakaroon ko ng sugar daddies. I used to eat anyway. Wala naman silang ambag sa buhay ko. Sanay akong walang kaibigan sa buhay. I can travel, eat in a fancy restaurant at go shopping all by myself. Sa daldal ni Lorna ay naikwento pa niya sa akin ang hindi niya dapat ikwento. Napasama yung tungkol sa mga naging karelasyon niya. Sadyang may mga tao pala na talagang ganito ka-open up sa kanilang buhay kahit pa man kakikilala pa lang nila sa tao. Hindi ko alintanang mahabang oras dahil sa palakwento kong katabi. Umabot na lang kami ng Maynila, hindi naman lang naubusan ng kwento si Lorna. Kanina ko pa gustong itanong sa iyo bakit ba hindi kayo magkasama ni Senyorito Jaguar? May magarang sasakyan naman yun kaya nagtaka ko kung bakit ka pa nag-commute. Hindi ata bagay sa beauty mo? Anito na makababa kami ng bus. Wala pa kasi ako naikikwento sa kanya tungkol sa totoong status namin ni Zeus. Masyado pang maaga para isiwalat ko sa kanya ang talambuhay ko. He's a busy man, tipid na sagot ko lang. Nagsimula na ako mag-abang ng taxi para dumiretso na sa kondo ni Zeus. Kahit na di ba siya natatakot na baka kidnapin ang maganda niyang asawa? Nakapout na sabi ni Lorna. Napailing na lang ako tipid na napangiti sa tinuran niya. Kahit na ilang oras ko lang siyang nakasama ay para bang nakagaanan ko na siya kaagad ng loob. Kaya nang may dumaang taxi pinara ko ito't kinuha niya sa aking kamay ang hawak kong cellphone.
Taka ko siyang tiningnan na mapansing may tiniti pa to. Cellphone number ko yan, Miss Amelia. Just in case kailangan mo na makakausap, tawagan mo lang ako. Nakangiting turan niya sabay balik ng cellphone ko. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Masaya ako nakatagpo ng isang bagong kaibigan and I felt that she's genuine. Tinanguan ko siya at ninitian bago ako pumasok sa taxi. She even waved her hand bago ito pinanda ng driver paalis. Agad ako nagpahatid sa binigay na address ni Damon kung nasaan ang kondo ni Zeus. Habang nasa biyahe hindi ko mapigilang hindi mapatingin sa labas ng bintana. I missed Manila. Ilang buwan din ako nanatili sa Los Angeles. Kung hindi lang dahil kay Zeus ay baka hindi pa ako makakabalik dito. Kahit naman na marami akong hindi magagandang karanasan dito, hindi ko pa rin makakalimutan na dito ako lumakit ng mulat sa praktikal na buhay. Napakarami kong naiisip ngayon. Saka pa lang ako nanumbalik sa realidad nang huminto ang taxi sa isang matayog na gusali. Nandito na po tayo, ma'am. Ani ng driver kaya agad akong nagbigay ng pamasahe bago bumaba. Mukhang dito na nga ang kondong sinasabi ni Damon. Sinabi niya rin sa akin kung anong floor at number ang unit ni Zeus kaya panatag ang loob ko na mahanap agad ang asawa ko. Huminga ako ng malalim bago buong loob na tinuong entrance ng building. Tinanong pa ako ng guard kung sinong pupuntahan ko, so I answered him. I even told him that I am Zeus Montecillo's wife. Parang hindi pa ito makapaniwala kaya pinakitaan ko siya ng marriage certificate na nagpapatunay na asawa nga ako. I'm sorry ma'am, makakapasok na po kayo. Nito na tila napahiya. Tinasan ko na lang siya ng kilay at sarkastikong initian bago tuloy-tuloy na naglakad papasok. Mabuti na lang at dala-dala ko sa bag ang mga dokumento ng kasal namin. It is the only proof I have anyway, kaya mas maigi ng handa. Matalino ka talaga, Amelia. Puri ko sa sarili bago pinindot ang elevator at tuloy-tuloy na pumasok. I am hoping na sana nandito ang asawa ko dahil kung wala ay pupuntahan ko na naman ang bar na pagmamayari niya. Maghahagilap na naman ako. Nang huminto sa naturang floor ang elevator ay halos matud ako sa kinatatayuan nang makitang papasok si Zeus. Ayos na sana siya kung mag-isa kaso parang pinagbiyak ang puso ko sa sakit na makitang may kasama siyang isang babae. And shit, nakakbay pa siya habang nakangiti na parang may lambing nila sa isa't isa. Hindi niya ako agad napansin pero tuluyan siyang makasakay at makita ko'y ganun na lamang ang pagkaawang niya dahil sa gulat. Ang galing mo kanina babe, pinagod mo na naman ako masyado. Malanding tura ng babae na mas lalong kinahiyaw ng puso ko. Hindi man lang ito napansin na nagkakasukatan kami ng titig ni Zeus dahil labala ito sa kaharutan nila. Zeus gave me his most deadly stare pero hindi ako nagpatinag. Nagbabaga din ang mga mata ko habang nakatitig sa kanya. Nasasaktan ako at galit na galit. Hindi ko na kaya magpigil. Hindi pwedeng ganito. Kaya ka ba hindi umuwi dahil abala ka sa babae mo? Bigla na lang itong lumabas sa bibig ko. Mas lalo lumalakas ang loob ko kapag ganitong napupuno na ako. What the heck are you doing here? Sinusundan mo na naman ba ako? Galit din na singhal niya kaya napatingin sa akin ng babaeng haliparot. Babe, sino siya? Nakataas ang kilay nito habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa na animoy nanunuri. I'm his wife, you whore? Gigil na sagot ko at bago pa si Zeus makapagsalita ay napakabilis na naging kilos na aking mga kamay at buong lakas sa sinabunutan ng mahahabang buhok ng higad. Hayop ka! Ang kapal na mukha mong kalantarin ng asawa ko! Gigil na asik at sinampal siya ng malakas. Dahil sa pagwawala ko hindi na nakalaban ng babae at naguhumiyaw lang ito sa sakit, hindi ko pa rin binibitawan ang buhok niya. Gusto ko siyang bugbugin. Sanay ako makipagrambulan kaya hindi ako kailanman matatakot, lalo na ngayon may umaagaw sa lalaking mahal ko. Stop! Nagingit-ngit na asik ni Zeus at mabilis itong hinawakan ng aking braso. Sa sobrang lakas ng pagkakahawak niya nabitawan kong buhok ng babae at ako naman ngayon ang namimilipit sa sakit. Celine, umalis ka na. Aniya sa babae na agad din kumaripas ng takbo nang bumukas ang elevator. Hindi pa tayo tapos, malandi ka! Sigaw ko sa babae kahit nakalis nito dahilan para lalong magalit si Zeus. Ngayon gigil nitong hinawakan ng pangako. He gritted his teeth in anger. Namimilipit ako sa sakit ngunit tinitiis ko to. I want to show him how strong I am kahit durug na durug ng puso ko. Hindi ka na nahiya at talagang nag-skandalo ka pa? Ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo na wala kang papel sa buhay ko kaya wala kang karapatang mangialam? Singal niya sabay bitaw sa akin ng mukha kaya malakas ako napasandal sa dingding ng elevator dahilan para manakit ang likuran ko. Uulit-ulitin ko rin sa'yo na legal mo pa rin akong asawa sa ayaw at sa gusto mo kaya may karapatan akong mangialam. Buong loob na sagot ko. At hindi ko inaasahan na biglang pagdapo ng isa niyang palad sa pisngi ko. Sa sobrang lakas ito'y para ako mabibingi. Nayanig na sampal niyang itong buong pagkatao ko kaya nangihina ako napahawak sa pisngi kong parang namanid.
Nalasahan ko pang sariwang dugo dahil napuruhan din ito ang bandang gilid ng aking labi. Umalis ka na ngayon din. Bago ako maubusan ng pasensya sa'yo't baka ihulog kita sa building na to. Asik niya sabay duro sa akin bago iniwang mag-isa sa elevator at sa pagtalikod niya saka pa lamang naglaglagan ang malalaking butil sa aking mga mata. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Amelia ngayong halos isuka siya ng asawang si Zeus? Magawa pa kaya niya mapalambot ang puso ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.